Para sa ating ikonsulta mo, alamin natin kung ano ba ang kahulugan ng GNP at GDP at kung paano ito nakakatulong sa ekonomiya. Narito ang aking ninang na si Ninang Riza, isang financial advisor. Good morning, Kuya! Sa darating na Lunes ay maririnig na natin ang pinakaabangang State of the Nation address ng Pangulo. At sa tuwing may SONA, palagi nating naririnig ang tungkol sa GDP. Na kapag mataas ang GDP growth ng bansa ay sinasabing lumalago raw ang ekonomiya. Pero ang tanong ng marami, bakit hindi pa rin nararamdaman ng masa yung ibinabalitang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa? Kuya, tungkol sa usaping ito, ang tanong na in-email ng isa nating kasambahay na si Julie Somera ay ito. Naririnig ko po sa balita yung tungkol sa GDP. Kapag tumaas daw ito, ibig sabihin umuunlad na ang ekonomiya. Pero ang tanong ko po, ano po ba talaga ito? Saka paanong masasabing batayan ito ng pag-unlad ng ekonomiya? Julie, ang GDP na yan, sa mga ekonomista, ang ibig sabihin ay Gross Domestic Product. Pero para sa atin, ng mga karaniwang tao, isimplify na lang natin. Ang ibig sabihin ng GDP ay gawa dito sa Pinas. Ano-ano yung mga gawa dito sa Pinas? Ito yung mga produkto, serbisyo, at kahit anong ginagawa dito sa Pilipinas ng mga Pilipino at kahit na ng mga dayuhan. So, ibig sabihin, lahat ng napoproduce dito, yung monetary value niya ng labor and services ay tinatawag nating GDP. At ito ay isang sukatan sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ibig sabihin, pag mataas ang GDP ng bansa, maraming magandang investment ng bansa, maraming trabaho, at umuunlad ang Pilipinas. Ngayon, mayroon pa tayong isang batayan na tinatawag naman nating GNP. Ang GNP naman ay Gross National Product, na kung isisimplify natin, ang ibig sabihin niyan ay gawa ng Pinoy. Gawa ng Pinoy na mga serbisyo at mga produkto, pero ginagawa kahit hindi dito sa Pilipinas, at ang kita noon o ang monetary value ay pinapadala sa Pilipinas. Ang isang halimbawa nito ay yung ipinapadala sa atin ng mga OFW. Yung mga sweldo nila na nanggagaling sa ibang bansa ay bahagi ng tinatawag nating GNP. Kaya pag mataas ang GNP ng Pilipinas, ibig sabihin umuunlad ang ating bansa. Noon lamang 2013 ay umabot sa 22 billion ang OFW remittances sa Pilipinas. So, ito ang mga sukatan ng pag-unlad ng bansa, ang gawa dito sa Pilipinas at gawa ng Pinoy o GDP at GNP. Ngayon, Julie, sa tanong mo naman na bakit hindi ramdam ng masa ang pag-unlad ng Pilipinas? Alam mo, Julie, kahit umuunlad ang ating bansa at marami ang trabaho, ang mahirap ay marami sa atin ang hindi handa, walang kakayahan, walang kaalaman sa mga ibinibigay na trabaho. Kaya ang mahirap ngayon ay kahit na dumami ang mga trabaho at marami ang investment dito sa Pilipinas, ay hindi pa rin makakuha ng trabaho ang mga kababayan nating Pilipino. Kaya ang payo ko lamang, tayong mga Pilipino, dapat paghandaan natin ang pagpunta at pagdating dito ng mga investor. At pagdami ng kaukulang trabaho, kailangan nating mag-aral, kailangan nating magsanay, at kung marami tayong kakayahan, tsak, magkakaroon tayo ng trabaho. Ayan, Julie, alam mo na ang pagkakaiba ng GNP at GDP. Kaya sa darating na Lunes, ilan lang yan sa mga abangan natin sa SONA ng Pangulo. Yan lang muna mga kasambahay. Ito ang inyong Ninang Riza. Good morning dyan sa inyo sa studio. Good morning, Kuya! Okay, thank you very much, Ninang Riza Matibag Muyot.